So, hi, good evening mga tropa. So, nagbabalik dyan Diltik TV. So, mga tropa, may panibagong tutorial naman tayo ngayon. So, mag-ayos tayo ng isang rice cooker. So, ang brand nito mga tropa is Micromatic. So, kung napapansin nyo, so Micromatic yung brand niya. And din mga tropa, yung problem pala nito is no power. So, no power yung naging problem nito mga tropa. So, ay mga tropa, panoorin nyo hanggang dulo para at least may makuha kayong kunting idea sa tutorial natin ngayon. So, ayun. At yung mga tropa, papakita ko lang sa inyo yung kailangan natin sa pagre-repair. So, isang electrical tape. So, kailangan natin to. And then, isang digital tester. So, kailangan din natin to. And then, isang tire. So, pangkat natin sa wire kung kailangan natin mag-cut. So, ayan. So, yun naman yung lahat ng mga tropa. Yun ang kailangan natin. So, yun. Simulan natin ito mga tropa para hindi na ito hahaba yung video natin. So, ayun nga mga tropa. Papakita ko lang sa inyo. So, ito nga, isasaksak ko na siya para makita nyo rin mga tropa kung ba't talaga wala siyang power. So, ba't siya nagno-power. So, ito mga tropa, isasaksak ko na siya. So, ayan. So, kung nakita nyo mga tropa, no, so wala talaga siya. Kahit indicator light no mga tropa, as in wala talaga. So, ayan. Pero nakasaksak naman po yan. Hindi mga tropa, nag-charge ako ng cellphone dito para makita nyo rin. So, ayan. At yung cellphone na charge ko mga tropa, may ilaw naman siya. And then, nag-charge din siya. So, syempre nag-charge din. So, ayan. Kung nakita, nag-charge naman siya. So, yun nga lang mga tropa is ito talagang rice cooker na to is wala talaga siyang power. Nang una, check natin tong cord niya baka kasi dito lang yung problema sa cord niya. Kasi minsan kasi mga tropa naka-encounter na rin ako dito. So, yung problem niya is sa cord lang. So, yung cord lang ang naging problema niya. Kaya ito sana check din natin to baka kasi yun lang ang naging problema niya. And then kung wala ito pa rin mga tropa, kung check natin kung good naman yung cord niya, bubuksan natin sa loob baka kasi yung sira nito is sa fuse. So dalawa lang kasi ng mga tropa, yung fuse niya at saka itong yung sa cord. So kaya mga tropa, sa pag-check pala ng cord dito, so gagamit tayo ng tester. So gamit tayo ng tester mga tropa para ma-ensure natin na para ma-check natin kung good ba talaga itong cord natin or hindi na. So ayan. So i-check natin itong cord na to para ma-check natin kung ba't siya nag-no power. So, ito yung unang i-check natin ng mga tropa, itong cord niya. So, tanggalin mo natin ito dito. Then, so, gagamit tayo ng tester ng mga tropa. So, ito yung gagamitan natin tester. So, set natin sa continuity. Una, i-check natin itong isang linya kung okay ba siya. So, ilagay natin yung test form natin sa isa. Hindi yung dulo na test form natin. So, dito din. So, ay mga tropa, okay siya. So, good siya. Yung unang line. Then ilipat natin. Din sa pangalawang linya mga tropa, no? So, hindi siya nagbabaser ng mga tropa. So, ibig sabihin mga tropa, itong linya na to, isang line nito is may putol. So, ngayon mga tropa, ang gagawin natin dito, kasi hindi nga siya nagbabaser, so, alam natin kaagad kung saan yung naging sira niya. So, ito ang yung naging sira niya mga tropa. So, siguro, dito may putol to dito. So, ngayon, ikakat natin to dito, and then, kung kaya natin sa idugtong dito, so, idugtong natin kung kaya nang gawa ng paraan. Pero pag once na pag nadugtong na natin to, and then wala pa rin siya power, so saka na tayo mag-troubleshoot dito sa loob dito, yung sa likod nito mga tropa sa ilalim. So dito tayo mag-troubleshoot ulit. Baka kasi ang sira nito is itong fuse niya na talaga. Nang una nating ayusin ito troubleshoot. So ayun. So kukuha lang ako ng cutter ng mga tropa. So ito. So ito kasi mga tropa, kaya siguro na iputol to dito kasi nga sa pag ganon-ganon. So possible kasi naputol siya. So ayan, nakabaloktot na siya mga tropa, nakita nyo naman parang nakabaloktot na siya. So malamang dito yung may problema niya. So dito. So ang gagawin ko dito, puputulin ko siya dito and then idudugtong ko rin siya dito. So dugtong ko ulit. Kasi nga, feeling ko kasi baka dito lang may putol niya. So dito lang yan. Pero malalaman pa ito mamaya pag nadugtong natin ito mga tropa, no? Pag nadugtong natin. So ayan. So cut muna natin to. Yan, cut natin. So pagpasensyahan nyo na mga tropa itong video ko ngayon kasi nga ako lang po nagbibideo ngayon. So wala akong kasama. So ang hirap pala pag nag-iisa. Wala akong kasamang nagbibideo. So next time pag kumita na ako, saka nakukuha ng
taga-video. Sure lang. Pag nag-check kayo ng ganito mga katropa, so unang-una yung main muna, yung pinanggalingan muna ng kuryente, bakit siya nag-no power. So kagaya ng kanina, so unang-unang ginawa ko is itong cord muna. So saka na tayo mag-proceed nito mga katropa pag okay na tong cord natin and then wala pa rin siyang power. So saka na tayo mag-proceed dito sa mismong loob ng rice cooker. So ayan. So yung iba rin kasi mga katropa, yung ibang technician din kasi, so ginagawa talaga din nila, so ito munang ginagawa nila cord talaga muna, yung main pinanggalingan ng kuryente, yung bakit siya nag no power. So ginagawa din nila to. So babalatan natin to, babalatan. So ayan, nabalatan ko na siya. Itong line isa. So ayan, okay na siya. Hindi mga tropa, itong isa, isusunod na natin to. So dito tayo magputol. So sana lang ito lang yung naging problema nyo mga tropa. Pwede na tayo mag-troubleshoot dito sa loob ng mismong rice cooker. Ayan. So ang ginagawa ko to mga tropa, no, tinatanggal ko to para makadidugtong ko tong wire dito. So ayan. So ginagawa ko to mga tropa hanggat kaya ko gawa ng paraan. So ginagawa ko talaga na siya ng paraan. Pero kung may kayo mga katropa, kung may pamalit naman kayo ito, so palitan nyo na kung meron. And then, for example, wala kayo pamalit, so ito lang muna gawin nyo mga katropa. Sana mag-click to, itong gagawin natin ngayon. Tapos yung iba ng mga katropa, ang kadalasan din naman sisira ito ng iba, pag no power siya, so yung fuse naman yung problema niya. So yun ang naging problem sa ibang mga rice cooker din mga katropa, no? Pag no power, so thermal fuse na yung naging sira niya. So yun lang din naman yun. So ayun mga tropa, kita nyo naman, nabalatan ko na siya. So saka na tayo nabalatan natin itong wire na to para maidudugtong na natin. So ayun. So same lang yung kulay niya mga tropa, no? So pag blue ayan. Then after that itap mga tropa, saka natin to check sa tester natin. So check natin sa tester mga tropa. Pero yan, okay na siya. So bago ang lahat, kailangan natin lalagyan ng electrical tape. So ito yung importante mga tropa para iwas sunog. So baka kasi dito naman malagyan. So pag magdikit yan, possible sunog talaga yan. Kasi nga, kuryente yan. So, huwag nyo kalimutan ito mga tropa. Lalo sa pag magdudugtong kayo, huwag nyo kalimutan na lalagyan ng tape. So, importante talaga siya. Tapos, kabila na naman. So, lagyan natin din siya ng electrical tape. Electrical tape natin ito mamaya pag okay na siya. So check na muna natin. So continuity ulit. Itong unang line mga tropa, no? So yun, line 1. So okay siya. And then yung line 2. So okay na rin. So ayun mga tropa, no? Yung tulad pala yung naging problema niya. So ito lang talaga. So ayun, saka natin ito itatry. So ayun mga tropa, kung napapansin nyo, so okay na nga siya, umiilaw na nga. So may indicator light na siya. So kanina mga tropa, as in wala siyang ilaw, kahit indicator light wala to. Pero ngayon nung na-repair na natin, so ayun kung napapansin nyo yan, so okay na nga siya. So nagka-power na. So mamaya mga tropa, ititesting natin to. So lalagyan natin yung pinaka-rice cooker niya. So itesting natin kung gagana ba siya. So, wait lang mga tropa, kunin ko lang yung pinaka-kaldero niya kasi as in wala pa kasi dito. So, ayan, wala pa. So, ayan. So, ayan, kinuha ko na nga yung kaldero niya para matesting natin mga tropa kung okay ba talaga yung ginawa nating rice cooker. So, ayan, isasaksak ko muna to. Ayan, so ibig sabihin mga tropa, umiilaw na siya and then yung indicator light niya, umiilaw.
So, saka natin ito bubuksan. So, switch natin. So, yun mga tropa, nakita nyo naman. So, nagkukok na siya. So, kanina, as in, wala talaga siyang power. So, ngayon, okay na siya. Hindi dito mga tropa, may tubig din sa loob. So, wait lang tayo mga 5 minutes. So, ayun na nga, after 5 minutes. So, ito na yung kinalabasan niya ng mga tropa. So, ayan. So, ibig sabihin, okay na siya yung ni-repair natin na rice cooker. So, kung napapansin niyo mga tropa, is kumukulo na siya. So, ayan. So, ayun na nga. Okay na nga siya. So, ganoon lang ng mga tropa pag-repair. So, madali lang siya. Napaka-basic lang. So, siguro naman ng mga tropa kahit hindi technician, so kayang-kaya siguro ayusin. So, kailangan lang talaga malakas ang loob mo sa about sa pagre-repair. So, ayun. So, ayun na nga mga tropa. Okay na nga yung ginawa natin na rice cooker. Hindi mga tropa yung cord niya pala. So, inayos ko na din. Nilagyan ko na rin siya ng electrical tape. So, ayan, makikita nyo, okay na nga siya. Hindi mga tropa, kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and pahit na din ng notification bell para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. And once again, thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Thank you.